Marie, Marie, mahulog, mahulog. Hi everyone guys, so kamusta? Welcome back guys dito sa aking YouTube channel. So medyo tagal din akong hindi nakapag-upload. And for today's video guys, pag-usapan natin ano nga ba yung mga dapat nating gawin para hindi magkaroon ng sakit yung mga alaga nating puppies ng distemper at saka yung virus na parvo. So kung interesado ka guys, so please stay and keep on watching. Let's go! Hi everyone guys! So, kamusta? Ako nga pala si Jan at ito yung alaga natin na si Mami Rabia. And for today's video, pag-uusapan nga natin kung ano nga ba yung pwede natin gawin para makaiwas sa sakit ng parvovirus at saka distemper. So, ito nga pala si Mami Rabia ay 4 years old na at 2 times na siyang nanganak. Yan, so medyo marami na rin tayong pinagdaanan. Puyat, ganun, para mapalaki lang yung mga puppies niya. At yung mga puppies niya nung una ay nagkaroon na rin ng anak. So, naging lola na rin si Rabia. At yun nga pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga pwede natin gawin para makaiwas sa parvo at distemper. So, dalawang beses na nga siya nanganak. So, ayan mga yan, anak na yan ni Rabia. Tapos apo ni Rabia si Precious. At nanganak naman si Rabia ng 4 na puppies. So, yung natira sa atin guys is yung 2. So, ito si Rabia guys is 4 years old na nga. At ano nga ba yung ginagawa ko para makaiwas sa sakit ng parvo at saka distemper? Unang-una guys, kailangan talaga is sanitation. So, yung sahig ninyo, unang-una napaka-importante na kailangan yung mga sapatos, tsinelas, na galing labas, kailangan talaga ay hindi nyo ipasok. Kung ipapasok nyo man sa loob ng bahay nyo, kailangan hindi maabot ng mga alaga nating puppies or kahit yung mga aso na nasa paligid natin. Kasi ito yung nagiging reason din kung bakit nagkakaroon ng distemper or parvo. Kasi mabilis lang makahawa yung parvo at saka distemper. Lalong-lalo na maamoy nila yung sapatos na nakatapak ng pupo na aso na may distemper or parvo. So, possible talaga guys is magkakaroon ng sakit yung mga alaga yung aso. Second guys, kailangan talaga pabaksin na natin yung mga alaga nating aso ng 5-in-1 shot. Kung ano ang naayon sa budget nyo, pwedeng 6-in-1, 8-in-1 shot. Ang importante kasi, isa sa mga reason para mas lumakas yung resistensya ng aso nyo against parvo is magkaroon sila ng 5-in-1 shot vaccine. Third guys, kapag yung mga alaga nyo is hindi pa complete vaccine, huwag nyo munang ilalabas ng bahay, huwag nyo muna dadalhin sa park, huwag nyo munang dadalhin sa mall. Kasi ito yung mga 2 months old hanggang 6 months old. So sobrang fragile, sobrang mabilis lang sila tamaan ng sakit na parvo at distemper. Hindi nyo alam yung nakasalumuhan nilang aso sa mall. Especially guys kapag sa mall, hindi naman natin alam yung mga nakakasalamuhan nating aso. So mali nyo may sakit nyo, hindi lang kasi lumalabas. Incubation period kasi guys ng distemper at parvo is 7 days nyo pa bago lumabas or makita nyo yung sign and symptoms. So ganun ka tagal nyo makikita bago nyo malaman na merong parvo. Makikita nyo na lang yan, sinisipon na yung aso nyo, nagmumuta na, tapos hindi na kumakain, matamlay na, minsan nagtatai pa. Yan yung mga commonly sign and symptoms kapag nagkakaroon ng parvovirus or distemper yung mga alaga nating aso. Ito naman guys yung alaga natin na 3 months old na anak ni Rabia. Ito naman si Marie. At yung isa naman guys ay si Marites. So kailangan din kapag yung mga puppies nyo is mga 2 months old or below 2 months old, of course kailangan na deworm nyo na yan. Napaka-importante para hindi rin magkaroon ng bulate, para hindi sumuka ng bulate, hindi dumumi ng bulate, kailangan na deworm nyo at least 2 times. So yung mga puppies natin na ganito, yung mga below 2 months old, so wag nyo munang papalakarin sa semento. Isa sa mga malakas na magkaroon ng sakit yung alaga nating puppy is kapag pinapalakad nyo sa semento. Lalo na kapag maraming tumatapak sa semento, mga tsinelas, labas-pasok. Actually, kapag nakaka-tiles naman, yung inyong sahig, napaka-importante na magdi-disinfect kayo ng sahig. Napaka-importante nagmamap kayo 3 times a day para hindi magkaroon ng parvovirus at saka distemper sa loob ng bahay nyo. So, ang parvovirus guys is sobrang bilis lang talaga makahawa. Ang isa lang na aso ang magkaroon sa inyo ng parvovirus, possible magkahawa-hawa niyan kahit distemper. Mas nakakatakot guys yung distemper kasi ito yung talagang hindi mo alam kung makakasurvive yung alaga mong aso. Maliit lang yung chance na mabuhay yung aso nyo kapag mayroong distemper. Kapag sa parvo naman guys, sa parvo, pag naagapan nyo, pag na-dextrosan nyo agad, malaki naman yung chance na makasurvive basta malakas yung resistensya. Kung pagkukumparahin mo yung parvo
at distemper. Ang difference kasi ng dalawa guys, ang parvovirus, ang tinatamaan niya yung intestinal. So yung tiyan, yung bituka, digestion yung sa kanya. Kaya kadalasan nagtatae yung asong may parvo, nagsusuka. Yung sa distemper naman, nervous system yung tinatamaan sa kanya. Kaya mapapansin mo, nagkakaroon ng sign and symptoms na sinisipon, nagmumuta, nawawalan din ng ganang kumain. And then pag tumagal, pag tinamaan na yung kanyang nervous system, so mangingisay na siya. Voluntary na yung katawan niya na mangingisay na hindi niya na mapigilan yon. Tapos kapag tumagal, dun mo na makita magsusuka, maglalaway, bubula yung bibig hanggang sa mamatay yung alaga, yung aso kapag may distemper. May gamot ba sa distemper? So, sa distemper guys, wala pong gamot sa distemper. So, ang possible talaga na makasurvive yung aso nyo kapag malakas yung resistensya. Pero kapag nagkaroon ng distemper yung aso nyo at tinamaan na ng nag-twitch na or nangingisay na tapos gumaling, hindi na po gagaling yung pangingisay niya. Darating yung time na susumpungin na siya ng pangingisay kapag nagkaroon siya ng distemper. Ganun kalupit yung distemper guys. Kaya I suggest guys, kapag meron kayong mga puppies, katulad na maliit na puppies na ganito, wag na wag nyo munang ilalabas ng bahay hanggat hindi pa siya fully vaccinated at saka hindi pa siya nakakalagpas ng 6 months old. Kasi kailangan nyo muna talaga palakasin yung resistensya ng mga alaga nyong puppy. Kaya ito guys, nakikita nyo, ayan, kung hindi nyo ba napapansin, parati ako nag-map dito sa bahay and parati ako nagpapalit ng pads nila, walang pumapasok na tsinela, sapatos, at kung makikita nyo guys, naka-cage sila, ayan. So, kailangan kasi ako lang yung magbabantay, ako lang yung hawak. Kapag nakakatapa ako ng pupu, kailangan maghuhugas agad ako ng paa. Yung tsinelas, andun sa labas. Ang problema ko lang talaga ngayon, si Rabia, kasi nakakalabas siya. Masyadong hyper kasi si Rabia. Sa labas namin maraming pupu. So, yun yung nagiging problema ko. Once na nagkaroon ng distemper dito sa loob ng bahay or parvovirus, 100% magkakahawaan yan. Ano ba dapat natin gawin kapag may isang may parvo na case sa bahay natin? Kailangan i-isolate nyo yung asong may sakit or i-isolate nyo yung mga puppies na wala pang sakit. Kailangan hindi sila magtatagpo, hindi sila magsasama. Dapat isang tao lang yung hawak sa asong merong parvo or distemper. Kapag humawak kayo sa asong may parvo at distemper, huwag na kayo humawak sa asong walang sakit kasi possible magkakaroon ng transmission yun. Hinawak nyo sa may sakit, tapos hindi kayo nag-sanitize ng kamay, hindi kayo naghugas ng kamay, tapos ihawak nyo pa sa isa, yun. Magkakaroon na ng contamination yun, magkakaroon na rin ng sakit yun, lalong-lalo na yung gamit. So, yung gamit, ginamit nito na may sakit, tapos ipapasa mo naman doon, papakainan mo rin sa may asong walang sakit, possible magkaroon din ng cross-contamination yon. So, possible mahawa rin yon. So, yun yung mga dapat nyong tandaan. And last guys, kapag merong history ng parvo sa bahay nyo or distemper, for example, nag-alaga kayo ng aso, ng pango, tapos nagkaroon ng sakit, namatay yung aso nyong pango dahil nga nagkaroon siya ng distemper at parvo. Highly recommend or suggest ko lang talaga guys na wag muna kayo mag-aalaga ng aso or puppy kasi kawawa naman din, possible magkaroon pa rin siya ng parvovirus or distemper. Kahit sabihin nyo mag-disinfect pa kayo or kahit itapon nyo yung lumang gamit, so matagal kasi mamatay yung parvo, kailangan at least palipasin nyo muna ng 1 taon kapag parvo at saka kailangan mag-disinfect kayo, napaka-importante nun. Wag muna kayo kukuha ng alaga ang puppy kasi possible talaga, wala pang ilang weeks magkakaroon ulit siya ng parvovirus at saka distemper. Kaya napaka-importante na pabaksinan nyo yung mga alaga nyong pango para kahit paano lumakas yung resistensya nila. And yung vitamins, napaka-importante para kahit paano kapag fully vaccinated na, mas malakas yung immune system ng alaga nyong puppy. Ayan. Ito ba guys, i-remind ko rin kayo guys na kapag pupunta kayo ng vet, syempre, tayo guys, pupunta tayo ng vet, wala tayong kaalam-alam na yung susundan pala natin, yung nauna sa atin, chinek nila mayroong parvo or distemper. And then tayo naman guys, syempre walang alam, pinatong lang din agad natin yung aso. Kunyari, ayan, nauna siya. Yung
syempre hindi naman natin kakausapin yung nauna sa atin kasi hindi naman natin kakilala. Ayan, so mas maganda magtanong kayo na sa vet na meron ba kayong naging pasyente na, na may parvo, ganyan, or distemper, at saka wag nyo muna agad-agad ipapatong yung aso nyo kasi may chance din kasi na mahawa sa vet yung alaga nyong aso. So wag muna kayo basta-basta magpapatong. 'Di ba nagulat na lang kayo, hindi naman lumalabas yung puppies nyo. Hindi nyo namang ginagala, hindi nyo pinapatapak sa sahig. Pero after 7 days, ayan na, nagkaroon na ng parvo. Ibig sabihin nun, possible sa bet siya nahawa. Hindi ko naman nilalahat, pero gusto ko lang kayo bigyan ng warning na syempre, pwede naman kayo magtanong kapag nalaman yung may sakit na parvo yung nauna sa inyo, much better, bumalik na lang kayo kinabukasan para ma-disinfect na nila yung pinagpatungan. Kasi malakas makahawa rin sa bet. So, napaka-importante na matanong nyo sa vet kung yung susundan nyo ba ay merong sakit. So, may chance kasi na mahawa rin talaga. Alam nyo naman, di ba, kapag parvovirus na pwede nyo ipa-confine. Pero yung distemper, guys, yung home remedies nyo talaga yung asong may distemper. Kasi hindi rin naman siya tatanggapin sa vet. Kasi alam din naman ng vet na mahirap gamutin yung distemper. Sobrang liit lang talaga guys ng chance kapag distemper yung tatama sa alaga yung aso. Papauwi sa inyo yun guys, promise. So may mga home remedies dito sa YouTube na tutorial kung ano ba yung pwede nyong ipainom, ano nga bang gamot yung pwede nyong painom. Kasi pag sa mga ganyang virus, kailangan gamutin nyo kung ano yung mga lalabas na sign and symptoms. Kunyari, yung aso nyo sinisipon, ano ba yung pwede nyong ibigay para sa sipon? Nagmumuta, ano nga ba yung pwede nyong gamutin para sa pagmumuta? Nagtatae, nagdadayariya, ano nga ba pwede nyong ipainom sa nagdadayare? Lahat ng sign and symptoms talaga guys, isa-isayin nyo. Kaya maraming gamot kapag distemper. Nagkaroon akong asong may distemper. So kumakain siya, akala ko okay na. Pero pagkalipas ng ilang araw, dun na, sunod-sunod na naging miserable yung buhay ng puppies ko hanggang sa nakikita ko naghihingalo na yun. So wala naman tayong ibang choice kahit bigay natin lahat. Kapag tinamaan talaga ng sakit yung alaga nating aso, sila lang din talaga, yung immune system lang din talaga nila yung pwedeng tumulong sa kanila para makasurvive. So, yun lang guys. So, kapag mag-aalaga talaga kayo ng aso or nagpaplano kayo mag-alaga ng aso, una talagang papasok sa isip nyo kung kakayanin nyo ba talaga mag-alaga. Napaka-importante rin kasi na yung dedication nyo sa pag-aalaga. Yung talagang gusto nyo, willingness nyo mag-alaga. Second, kailangan nyo rin talaga guys na budgetan yung mga alaga nating aso. So third, yung pangpabet, napaka-importante, yung vitamins para maging malusog yung alaga nating aso. Pagdating naman sa pagkain, mas maganda guys kung magpapakain kayo yung magandang quality ng dog food. So sa akin guys, ire-recommend ko sa inyo, try nyo yung special dog food na puppy na probiotic. Sobrang ganda, hindi sila nagtatae, tsaka okay sa tiyan yung special puppy na dog food. So kung hindi naman naging hiyang sa aso nyo, pwede kayo gumamit ng ibang brand. Pero basahin nyo rin naman, mag-research kayo kung ano nga ba yung pwede nyo ipakain sa alaga nyong aso na maganda rin. Actually, yung pagkain ng aso guys is may hiyangan din yan. So hiyangan siya. Kapag nitry nyo na hindi naging hiyang sa aso nyo, bili lang kayo muna ng wala pang 1 kilo. And then i-check nyo kung okay ba sa alaga yung aso nyo, kung tumataba ba yung alaga yung aso nyo, kung nagkakaroon ba ng allergy sa skin ng alaga yung aso. So yun, kailangan tignan nyo rin yun. Tapos mga gamit. And mostly guys, binibili ko sa mga alaga kong aso, importante lang talaga is yung cage. Second, yung sabon na gagamitin para sa kanilang balahibo, sa paliligo nila, yung shampoo, kung ano nga ba yung mas maganda. Ang ginagamit kong shampoo sa kanila guys is Prolific Tails na anti-tick and flea. O kaya yung Betcore na sabon. Maganda rin yung Betcore na sabon sa balahibo ng aso. Sobrang nakakapatay siya ng garapata. Pagdating naman sa spray, sa mga alaga nating aso, meron namang Betcore na spray. Meron din na Prolific Tick Buster kung merong problema sa balahibo ng aso nyo, kung merong mga mga garapata, Tick Buster. Mura lang siya sa Shopee. And then, pang-disinfect sa bahay. Sa pang-disinfect naman sa sahig, so maganda rin naman yung Sondrox na color safe. Basta, pag gagamit kayo ng Sondrox, sa akin kasi guys, mas gusto ko yung violet. Kasi yung amoy niya hindi ganun katapang at saka sobrang bula niya. Patakan mo lang ng tubig tapos imap nyo, sobrang bubula. So, yun nga, pag gagamit kayo ng Sondrox talaga guys, is aalnawan nyo, maigi yung sa inyo.
para hindi rin naman may masamang mangyari sa alaga yung aso. Pero sa akin guys, sa tagal kong gumagamit ng Sunrocks, wala pa naman nangyayaring masama sa alaga kong aso. Kailangan din natin i-maintain kapag mayroong mga garapata. So yan, kailangan talaga natin ubusin kasi magiging pandemic to sa mga alaga nyong aso. Buong bahay nyo magkakaroon ng garapata. And then, ano pa ba yung pwede kong ibigay sa inyong tip kapag mag-aalaga ng aso? Kailangan yon schedule ng pagkain. So at least kahit 2 times a day, mapakain nyo yung alaga nyong aso. Napaka-importante na umaga na ibigay nyo yung pagkain umaga para hindi sila malipasan ng gutom. Kung maliit kayo ng uwi ng gabi, at least napakain nyo ng umaga. And then yung second meal, kung anong oras kayo makakauwi. Mas maganda yung 3 times kung kaya nyo pakainin ng 3 times. Basta yung pagpapakain nyo is tama lang, hindi masyadong marami. Kasi baka magsawa rin yung mga alaga nyong aso. Kapag parating overfeeding yung ginagawa nyo, mabilis silang magsasawa sa pagkain. So, yung lugar, napaka-importante na kailangan mag-disinfect kayo, yung tsinelas, sapatos, kailangan wag nyo munang ipapasok sa loob ng bahay, yung mga outdoor na tsinelas, sapatos, kasi kadalasan talaga doon nagkakaroon ng sakit yung mga alaga nating aso. So, yun lang guys, that's it for today's dog scaring tip, and I hope nagustuhan nyo tong video na to guys. So, kung nagustuhan nyo to, so don't forget to click thumbs up, at wag nyo kalimutan na i-subscribe nyo na tong aking YouTube channel na John Wee. At kung meron kayong question or suggestion, pwede kayong mag-iwan ng comment dyan. Pwede nyo rin ako i-DM sa aking Facebook page na Chitsupo Family. Kadalasan guys, doon ako nag-update ng pag-giveaway. Nung last week, or last month pala guys, nag-giveaway tayo ng puppy. Isang puppy yung pinag-giveaway natin. At yung nanalo yung taga Cavite. At pwede nyo rin akong i-follow sa aking Facebook page na Chitsupo Family. Pwede kayo doon mag-PM, mag-DM if ever na meron kayong concern about sa dogs nyo. So, hindi po ako professional vet guys. Disclaimer lang. So, itong mga sinishare ko sa inyo is based sa aking experience sa pag-aalaga ng aso. So, yun lang guys. That's it for today's video. And thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.